Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12 ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Tomas. Sa bandang dulo ng kababasa lang na ebanghelyo, ipinahayag po niya ang kanyang pananampalataya. Ang sabi po niya, Panginoon ko at Diyos ko. Sa tingin ko, hindi lang po ito deklarasyon ng paniniwala. Proklamasyon din po ito ng kung sino sa Kanya ang mahal na poong Jesus Nazareno. May ganito rin pong deklarasyon ang iba pang alagad gaya ni Apostol Pedro nang sabihin po niyang, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang conviction po nilang ito sa kung sino ang kanilang sinusundan, marahil ang matibay na nagbubuklod sa kanila. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso sa unang pagbasa. Hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Sa mga taga-Filipos, ganito naman ang pagkakasabi niya. Tayo ay mga mamamayan ng langit. Sa madaling sabi, nagkakaugnay-ugnay po tayo sa mahal na poong Jesus Nazareno. At pinag-iisa ng ating pananalig sa Kanya, ang ating Panginoon at Diyos. May mga pagkakataon pong higit na mahalaga kaysa ano paman ang pakikipag-ugnayan. Pakikipag-ugnayan sa Diyos,
sa ating sarili at sa ating kapwa. Kinailangan pong maramdamang pisikal ni Apostol Tomas ang ugnayang ito sa kanyang sinasampalatayanan. Hindi ba't ikaw din? Hindi ba't ako rin? Hindi ba't tayo rin? Hanggat maaari ay gusto sana nating may mahawakan sa ating pananalig. Pinagbigyan naman siya ng mahal na pong Jesus Nazareno. At hanggang ngayon po, hindi siya pumapalyang pagbigyan tayo na mahawakan siya. Matanggap siya o matanggap siya. Makasama siya sa banal na Eucharistia. Sa kanyang mga buhay na salita at sa isa't isa. May mga pagkakataon pong nasa harapan na natin siya, hindi pa tayo makapaniwala. O hindi pa natin siya makita sa mga nasa harapan na natin. Nang pinagbigyan po ng mahal na pong Jesus Nazareno si Apostol Tomas na mahawakang pisikal ang kanyang mga sugat o pilat na pinanatili niya maging sa kanyang glorified state para meron ngang mahawakan, naniwala na siya agad. Yun lang ang kanyang hinintay. At sapat na iyon sa kanya. Tayo kung minsan, naghahanap pa ng pruweba. Hukay tayo ng hukay ng mga nagkapira-peresong kung ano-ano man na magtuturo sa atin at mag-uugnay sa panahong iyon na lumakad siyang gaya natin sa mundong ibabaw. At kung minsan naghihintay pa tayo ng Eucharistic miracle, kahit paano nag-expect tayo na magdugo ang Blessed Sacrament na ating tatanggapin o samantalang nasa ating dila. Samantalang ang pinakamalaki na miracle ay ang Eucharist mismo. May mga pagkakataon pong napagbigyan na tayong mahawakan siya, ayaw pa natin siyang hawakan. O at least, feeling unworthy tayo siyang hawakan. Ang punto po ay kung hindi sa kanya tayo nakaugnay, kanino po tayo nakaugnay? Kung nakaugnay nga tayo. Otherwise, madidisintegrate tayo. Madidisconnect. Mapapag-isa. Ang biyaya nawa ng matibay na pakikipag-ugnayan ang ihatid sa atin ng banal na Eucharistia. Ang grasya nawa ng matatag na pananampalataya ang ipagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Mahal na poong Jesus Nazareno, sa inyong habag at pag-ibig, pagbuklurin niyo po kaming sa inyo ay nananalig.